si Amy Marcos nagsosorry sa mga Duterte. Pakinggan natin itong balitang to. Isip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa Ano pa pagsisisi mo? totoo lang, naisip ko rin. At nung kinakausap ko pa si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Ayon pa sa process. So humingi siya ng tawad kay Inday Sara dahil daw siya ngayon nag-pursue kay Inday Sara para tumakbong presidente ng Pilipinas, tulungan yung kapatid niya. So nagsusorry siya kay Inday. Siguro mas maganda ay mag-sorry ka sa mga Pilipino kasi katulad ni Inday Sara na nararamdaman lahat ng mga problemang ito, yung sa tatay nila, yung pagpa-persecute sa kanya, etong mga kaliwat kanang pang hahayop sa kanya ng Kongreso, bagamat nararamdaman ni Inday Sara yun, that's part of politics. Ang dapat mag-apologize ka Amy Marcos sa mga Pilipino na walang kakayahan. Si Inday Sara may kakayanan man yan. Ang mga Duterte may kakayahan man yan. Bagamat nangyari yan sa kanila, may mga kapasidad man sila. Pero yung mga Pilipino na pineste ng kapatid mo araw-araw, ng pinsan mo na ninakawan nila araw-araw, miyak-miya, aba, ano yan? Ano yan, madam? Doon ka dapat mag-apologize. So, instead of, alam mo yung magpapogi ka, magpaganda ka sa mga Duterte supporters, magsusorry ka kay Inday Sara, I'd rather you apologize sa mga Pilipino na pinesti ng pamilya nyo. Mga hudas kayo. Masamang tao na yung tatay mo, nag-asawa pa siya ng matamang tao. Si Imelda. Tapos syempre, pag nagsama yung dalawang masamang tao yan, makakabuo yan ng demonyito. Ayun, si Bongbong, paglaki, pucha, higanting demonyo. Yun ang problema. So instead of gamitin mo na naman yung mga Duterte supporter, mag-apologize ka kay Inday Sara, sorry kay Inday Sara, mas malaki atraso mo sa mga mamamayang Pilipino na walang kapasidad. Yung mga mamamayang Pilipino na hindi nila alam kung may pambaon yung mga anak, pamasahe, panggaas, gasol, pambili ng pagkain. Yan yung walang kapasidad. Si Inday Sara may kapasidad yan. May pambayad ng mga abogado yan. Yung tatay nila nandoon sa Hague, nabibisita nila. Pero yung biniktima ng pamilya ninyo, mula pa nung panahon ng tatay mo hanggang ngayon, doon kayo humingi ng tawad. Hindi sa mga Duterte. Hihingi kayo ng tawad sa mga Duterte. Para isang na lang. Parang two birds in one stone. Nakapag-sorry ka na kay Inday Sara, maaawa pa sa atin yung mga DDS. Luka-luka ka pala eh. Nag-apologize siya nung nakaraan sa tatay niya dahil hindi daw niya nabantayan yung kanyang kapatid. Yun na nga lang pinagagawa sa'yo, hindi mo pa nagawa. Babantayan mo. Sa bagay, si Bongbong di naman daw natutulog yan, kakabantayan niya sa sarili niya. O hindi ba? So, Amy, tigil na natin tong kaplastikan. Puro ka kaplastikan eh. Puro ka politika. Hanggang ngayon, politika pa rin. Ang tanda-tanda mo na eh. Napapakyut ka pa. Okay man yung ginagawa mo for optics. Pero sa totoo lang, ang laki ng kasalanan ninyo sa mamamayang Pilipino. Humingi kayo ng tawad sa Panginoon sa ginawa ng pamilya nyo sa bayang Pilipinas dahil kayo, pamilya nyo, ang salot sa bayang Pilipinas. Akala mo, pag hingi-hingi mo ng tawad na yan, iwas ka sa karma? Hindi, damay ka dyan. Damay ka sa karma na yan. Dahil wala yun na nga lang yung dapat mong gawin eh. Alam mo naman, noon pa adik yung kapatid mo. Ikaw na nagsabi, adik, ba't pinatakbo mo pang presidente? Luka-luka ka. Diba? Sabi niya, bata pa yung adik na yan. Alam mo palang adik, pinatakbo mo pa. Dinamay mo pa si Inday Sara. Mambubudol ka rin eh. Luka-luka ka eh. Dapat hindi ka kay Inday Sara nagsosorry. Kasi si Inday Sara, biniblame niya na yung sarili niya for being, yung nabudol ninyo. Marami naman kayo nabudol. Pero okay na, nagsisisi na si Inday Sara. Huwag mo na siyang idamay dyan sa mga kaartihan mong mga video mo. Video nyo ni Daryl Yap. Yung mga kaartihan yung dalawa, itigil nyo. Mag-sorry kayo sa mamamayang Pilipino. Mag-sorry kayo sa mga namatay nung martial law. Mag-sorry kayo sa mga ninakawan ng tatay mo. Isoli nyo. Ikaw, kung talagang nag-apologize ka, isoli mo yung ninakaw ng tatay mo. Nagsoli ka na ba ng mga ninakaw nyo? Si Bongbong Marcos, yung estate tax ng kapatid mo, singilin mo kaya? Kung talagang nag-apologize ka. Yun ang unang-una mong gawin. Si Amy Marcos, napaka-plastic mo kasi.
Oo, kaya ayan, nagagalit tuloy sa iyo si Claire Castro. Meron pa ba siya sasabihin dito? Presidential sister, hindi niya lubos maisip na magagawa ng kanyang pamilya ang pang-aapi sa Hindi daw niya lubos maisip na magagawa ng kanyang pamilya yung pang-aapi. Luka-luka ka. Tatay mo, 20 plus years na ng api sa bayang Pilipinas. Nanay mo, ganun din, kawatan yung nanay mo. Guilty sa Sandigan Bayan ng plunder yung nanay mo. Oh, anong ini-expect mo? Dapat nga pati ikaw ganyan eh. Buti na lang daw, hindi si Marcos Sr. tatay mo, sabi nila eh. Pero siguro kung si Marcos Sr. tatay mo, kung si Marcos Sr. ang tatay nito ni Amy, siguro demonyo rin yan. Medyo demonyo lang to eh. Hindi totoo, 'di ba? 'Di ba? Nagigets ninyo? Oh, sabi niya hindi daw niya malubos maisip na magagawa ng pamilya. Tanga, sabi mo adik yung kapatid mo noon pa. Anong kayang gawin ng adik? Puro kahayo pa ng magagawa niyan. Kana maglinis-linisan, may kasalanan ka, nag-a-apologize ka, pero mali yung taong pinag-a-apologizean mo. Mag-apologize ka sa Panginoon, mag-apologize ka sa mga biktima ng pamilya nyo. Hindi lang ng pamilya nyo ngayon, pamilya nyo even before. Di daw niya alam kung na kayang gawin ng pamilya niya yung mang-api. Adik yung kapatid mo noon pa. Adik, ano mo pag adik, sabi ko nga sa inyo, mag-iwan ka 5 piso dyan sa ibabaw ng TV, mawawala eh. Oo, ganun ang sabi ko nga sa inyo, di ba? Ang bahay na maayos naman, kompleto pamilya, nagfa-function lahat. 10 kayo sa pamilya, yung siya maayos, isa lang dyan ang adik, maniwala ka. Walang kapanatagan, walang peace of mind dyan sa bahay na yan, basta may isang adik. Alam mo yan, matalino ka eh. Alam mo, adik yung kapatid mo, bakit mo pa pinatakbo? So talagang hindi mo alam mo kung ano ang hindi mo ini-expect, Amy. Yung tinanggal ka nila sa bilog nila. Ito yung bilog nila, nandiyan silang lahat ng mga kawatan, tinanggal ka nila. Yun ang hindi mo maipaliwanag at yun ang hindi mo ini-expect. Akala mo, sa panluloko nyo sa mga Pilipino, akala mo magiging kasama ka. Hindi ka na balatuan eh. Yun ang naging problema mo. Kaya ngayon, nagsisisi ka. Yun ang pinagsisisihan mo na hindi ka na, bakit sa tingin mo ba si Amy kung nakadikit yan sa loob nila Marcos, magsasalita ng ganyan yan? Hindi. Para si BBM din yan, walang utang na loob. Diba? Ganun lang yun. Maniwala ka dyan. pamilya Duterte. Tignan mo yung pamilya ko. Hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan. Talagang aping-api ang pamilya. Ganyan. Sa mga Duterte siya nag-apologize. Yung kasalanan nyo sa mga Duterte, part na lang yun. Pero ang pinakamalaking chunk ng kasalanan ninyo ay sa bayang Pilipinas. Huwag mo isipin sila Inday. Huwag mo isipin yung pang-aapi sa pamilya nila Inday, nila Mayor, nila Pulong. Kasi man sila dun, ready man sila dun. Ready din naman si Pangulong Duterte doon. Alam mo, mag-sorry ka sa mga Pilipino. Dahil sila may kapasidad, yung mga Pilipinong inapi nyo wala. Gutom, puyat, walang kuryente, walang pambayad kuryente, walang pambili ng gasolina, walang pambili ng gasol. Nag-uuling na lang. Doon kayo mag-apologize. Apologize sa buong Pilipinas, not just sa isang pamilya. Ang politika, brutal. Sa huli, Brutal. binigyan din ni Senator Amy na nakabuti pa rin ang pagtakbo ni BP Sara sa ikalawa sa pinakamataas na posisyon sa bansa dahil mas nagkaroon na niya ito ng pagkakataon na tumulong sa iba pa at ipaglaban ang nakararami. Dami alam ni Amy.